Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. 9.6 billion pesos ilalaan bilang unang bugso ng pondo para sa pagtatayo ng 4,000 classroom sa buong bansa. Tinatayang 130,000 na benepisyaryo target ng Department of Social Welfare and Development para sa pinalawak na Tara Basa Tutoring Program. Executive Secretary Ralph Recto nanawagan sa mga lokal na pamahalaan na gamitin ng epektibo at transparent ang Local Government Support Fund. Ako po si William Theo para sa PNA Headlines. Maglalaan ang gobyerno ng 9.6 billion pesos bilang unang bugso ng pondo para sa pagtatayo ng 4,000 bagong silid-aralan sa buong bansa. Sinabi ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginanap na pirmahan ng Memorandum of Agreement para sa Nationwide Classroom Construction Program ngayong Miyerkules. Pinangunahan ng Pangulo ang pagpirma sa kasunduan sa pagitan ng Department of Education at mga lokal na pamahalaan. Layunin nito na magtulungan ang dalawang sektor na tugunan ang malawakang kakulangan ng classroom sa buong bansa. Ayon kay Marcos, makakatanggap ng 4.1 billion pesos ang mga pamahalaang panlalawigan para makapagpatayo ng tinatayang 1,200 classroom. Bibili naman ang DepEd ng 2,800 prefabricated classroom na tinatayang magkakahalaga ng mahigit 5 bilyong piso. Ayon pa sa Pangulo, layunin ng pagtutulungan ng DepEd at mga LGU na mabigyan ang mga estudyante at guro ng ligtas na lugar para sa pag-aaral sa lalong madaling panahon. Pinag-aaralan na rin anya ng DepEd ang pagpasok sa mga public-private partnership scheme para makapagpatayo ng marami pang classrooms. Nangako si Marcos na gagamitin ang natitirang panahon ng kanyang termino para gawing prioridad ang pagsasaayos sa sektor ng edukasyon. Tinatarget ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na palawakin ang Tara Basa Tutoring Program or TBTP at maabot ang nasa 130,000 na benepisyaryo ngayong taon. Plano ng DSWD na makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan, state universities at organisasyon para maabot ang mas marami pang nangangailangang estudyante. Sa ilalim ng TBTP, ilang piling college students mula sa mga mahirap na pamilya ang lalahok sa Cash for Work, Cash for Training at Tutoring Session para sa mga estudyante sa elementarya at mga magulang. Tungkulin nila bilang mga tutor at youth development workers na turuan ang mga estudyante at tulungan ang mga magulang nila para maging katuwang sila sa pag-aaral pagka-uwi sa bahay. Noong 2025, mahigit 128,000 na tutor, youth development worker, estudyante at magulang ang nakinabang sa programa. Pinalawak ang Tara Basa program batay sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na wala dapat batang Pilipino na maiiwan pagdating sa edukasyon. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, nakikipag-ugnayan na si Undersecretary Edu Punay, ang National Program Director ng TBTP sa mga lokal na opisyal para mapalawak ang programa sa kanilang mga bayan. Target ng DSWD na ilunsad ang programa sa mga liblib na bayan or geographically isolated and disadvantaged areas. Noong February 9, pumirma ng Memorandum of Agreement ang DSWD, pamahalaang lungsod ng Calacas City at Calacas City Global College para mamili ng mahigit 300 benepisyaryo. Nagpahayag naman si Calacas City Mayor Sofronio Ona Jr. ng suporta para sa ikakatagumpay ng TBTP. Nakatakdang bumuo ng panibagong kasunduan ang DSWD kasama ng lokal na pamahalaan ng Romblon, Department of Education, Romblon State University at mga community partner. Nanawagan si Executive Secretary Ralph Recto sa lahat ng lokal na pamahalaan na tiyaking epektibo at transparent ang paggamit ng Local Government Support Fund or LGSF.
Nito lang Martes, nakipagpulong si Recto sa lahat ng mayor ng Metro Manila sa Malacanang upang pag-usapan ng LGSF at iayon ito sa mga prioridad na proyekto sa lokal at nasyonal. Ayon sa Office of the Executive Secretary, makikipagtulungan si Recto sa mga mayor sa pagpaplano ng mga programang angkop sa pangangailangan ng kani-kanilang mga komunidad. Pinagtibay naman ng mga mayor ang buong suporta sa kasalukuyang development agenda ng administrasyon kung saan pinasalamatan nila si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa makasaysayang paglulunsad at pagpapalawak ng access sa LGSF. Ang LGSF ngayong taon ay umabot ng 57.87 billion pesos na siyang pinakamalaking alokasyon sa kasaysayan. Ginamit ito sa pagpopondo ng mga priority local projects gaya ng mga kalsada, evacuation centers, health facilities at climate resilient na mga pasilidad. At sa balitang pangkalakalan, sinabi ng Department of Agriculture or DA na gumagawa sila ng polisiya para sa quantitative restrictions sa mga rice importer upang masiguro ang suporta sa mga lokal na magsasaka. Kasunod ito sa paghihintay ng DA sa pagsasabatas ng Proposed Rice Industry and Consumer Empowerment or RICE Act. Sa isang ambush interview nito lang Lunes, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. na target nilang ilunsad ang initial trial ng restrictions sa July bago ang aktwal na implementasyon nito sa katapusan ng 2026. Umaasa ang kalihim na bahagyang matatag na ang sistema nito bago matapos ang taon. Layunin ng restriction na paunlarin ang data-driven approach sa rice importation at inventory data ng bansa, protektahan ang mga magsasaka mula sa pagbaba ng farm gate price at pigilan ang smuggling. Samantala, plano ng Land Bank of the Philippines na palawakin ang naaabot nilang serbisyo sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga bagong branch sa ilang bayan sa Eastern Visayas. Sinabi ni Land Bank Assistant Vice President Brendalyn Villavicencio na itatayo ang mga bagong branch sa Balangiga, Eastern Samar at sa Javier, Leyte ngayong taon. Magkakaroon din ng branches ang ahensya sa Lawang, Northern Samar at Palumpon, Leyte sa 2027. Ayon kay Villavicencio, nais nilang mas maging accessible ang land bank lalo na sa mga residente na kailangan pang bumiyahe ng malayo para lang makagamit ng kanilang serbisyo. Patuloy din anya ang ahensya sa paglalagay ng mga automated teller machine or ATM sa mga lugar na may maayos na internet, maging ang pagpapalawak ng kanilang land bank kasama partner network kung saan maaaring mag-withdraw ng pera sa mga lokal na tindahan. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.